Magandang umaga, Sir Arnold, Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Iyan, bukod sa araw ng mga puso na malapit na rin, Feb 25 is the day Mm. at 40th anniversary nga. Kumusta ba ang paghahanda ninyo para sa gagawing part 3 ng Trillion Peso March? Meron na tayong 3 trillion. Sana hindi naman talaga ganun kalaki yung corruption natin, pero malay po natin, no? Pero yun po, medyo like clockwork na rin po yung paghahanda po natin. Malapit po yung koordinasyon natin sa QC DPOS, sa QCPD, MMDA. Tsaka marami rin po tayong kinakausap na iba't ibang mga grupo para ma-organize po yung mga activities on the ground sa araw na iyon. We're coordinating closely din po sa EDSA Shrine na ang feast day din nila ang February 25, kaya meron din silang mga activities and yung ilan dyan ay magko-converge din po kaming dalawa. And yun po, marami pong magaganap sa araw na yun. Okay. Ano-ano mga grupo ang makakasama ninyo dyan, Sir Kiko? So again, yung Trillion Peso March movement is still the one organizing this one po. Nandyan yung ibang civil society organizations, syempre, pero nandyan din yung Caritas Philippines at yung Catholic Church. Very heavy yung involvement din po. Kagaya ng nabanggit ko kanina, we're working closely din with yung EDSA Shrine dahil nga feast day din po nila. And yun po, a lot of the same groups and maybe ibang mga bagong dating din po. We're talking closely with different educational institutions din, yung CEAP, Catholic Educators Association of the Philippines, we're also working closely with. Yes. Yung mga church activities naman, aligned din para dito sa Trillion Peso March. Wala namang, wala namang... Yeah, opo. Yes, okay. Opo. Wala naman. Kasi and then all over the Philippines din, may mga, I think, 86 dioceses, kung di ako nagkakamali, ay may gagawin din po in line with People Power Anniversary. Yes, at syempre ang pinaka-pinananawagan na naman natin dito, Sir Kiko, ano ba yung mas malakas na isinisigaw para sa Trillion Peso March na ito sa Feb 25? Well, syempre ang Trillion Peso March ay laban sa korupsyon, laban sa anti-dynasties. So yung mga malinaw na panawagan po, at nandyan pa rin yung ikulong na yung mga kurakot at meron na tayong nakikitang konting big fishes na baka makukulong na rin within the coming week. We'd like to see na dapat lahat ng mga involved dito sa issue na ito, dapat walang sinasanto kung ano man yung relasyon natin sa presidente, sa vice-presidente o kung sino man. Dapat managot kung may kinalaman po kayo dito sa flood control. Gusto rin nating makita yung pagpasa ng isang makabuluhan na or totoong anti-political dynasty bill. So, positibong hakbang na merong pinag-usapan siya ngayon dito sa Kongreso, pero gusto nating makita na yung anti-political dynasty bill ay makakapagpigil talaga ng dynasty. So yung ilang mga provisions dito ay ginigiit natin ay mahalaga. And then last din siguro po para magkaroon ng mas malinaw na pananagutan dito sa issue ng flood control, lalo na sa parte na ni President Marcos dahil nga na dismissing impeachment complaint niya. We want to push yung pagtatag nga ng totoong independent commission on infrastructure. So yung ITC bill sa Senado, yung ICA-IC bill sa mababang kapulungan, gusto din po natin yung makita maisabatas. Okay, kasi part 3 na nga ito, no, nitong Trillion Peso March, Sir Kiko. Mula nung part 1, di ba, nag-part 2 pa, o ito part 3 na naman. Sa personally, nakakita ka ba ng konting liwanag o lumiliwanag sa banda ron pero may dumidilim na naman sa banda rito naman? Ganun nga po, no? So parang maraming one step forward, two steps back. No? So you see one step forward, I think mabuting hakbang naman na merong nakulong na dating senador or meron na kasulat at nakulong na dating senador at saka mukhang lahat naman ata ng pinauukulang ahensya, yung DOJ, yung Senado, nagre-recommenda din ng kaso laban sa ilang mga incumbent senators. So I think credit where credit is due. Big fish naman yun, no? Pero ang kinatatakutan po natin dahil yung ibang posibleng sangkot dito sa issue ng flood control ay may malapit na relasyon sa mga nasa poder or sila mismo yung talagang naging Speaker of the House dati, makaiwas yung iba. So we'd like to see pa rin tuloy-tuloy yung investigation dito, gawing mas transparent yung
pag-iimbestiga dito sa roles na Speaker Martin Romualdez, halimbawa, at yung ibang mga kaalyado ni President Marcos. Sir Kiko, again, pwede bang maiklaro lang natin, what's happening on Feb 25? Starting at what Sige po. time? Opo, at hanggang anong oras po ito? And then the corresponding permits na kailangan nyo kasi it's a working day. Go ahead, sir. Yes po. So kami po'y magsisimula ng maaga sa alas 7 ng umaga. Meron po tayong marcha patungong Club Filipino. Currently, we're finalizing yung permits din po, pero we're hoping to start from EDSA Shrine. Papuntang Club Filipino. Prayer march po ito. Pagkatapos, ito ay na-i-request na rin po sa QCDPOS, pero may coordination meeting din po next week para sa pinal yung mga plano. Pero ang setup po natin sa My People Power Monument, same location as yung previous Trillion Peso Marches, ay go-open ng 12 noon po, tanghaling tapat. Kasi in-expect po natin yung ilang schools na magka-cancel ng classes doon, baka dumating na maaga. So meron po tayong mga booths doon, parang magiging maliit na fairground po yung White Plains Avenue sa araw na yun para yung ibang mga partner organizations natin ay makapag-present ng mga games, mga exhibits, kung ano man. Yung main program po natin magsisimula ng alas 3. Okay. Aabot ito hanggang 5 o'clock o 5:30. Tapos tutungo po yung mga tao papuntang EDSA Shrine for yung mass doon na pamumunuan ni Archbishop Soc Villegas. And then I think at 8 o'clock din po merong isang concert yung Caritas Philippines sa Eton Centris na pwedeng puntahan in person, pwede rin panoorin via live stream. So yun po yung sa physical Centris, facilities po natin. Eton Centris? Yes po, ito po yung sa Caritas Philippines launch ng YSpeak 2.0. Parang People's Power yung pamagat ng concert po. Okay, sige po. Feb 25, araw po ito ng Miyerkules. So magmula alas 12 ka ninyo all the way hanggang sa magmisa po dyan sa EDSA Shrine. So practically, dali muna, meron na ho ba kayong permit? Yeah, so yung permit ay finalize na po, pero we applied for the use of White Plains Avenue noong November pa ho, and then nakapag-meeting na kami end of January pa lang po ata, nakapag-meeting na po kami sa QCDPOS for initial plans. So wala namang hadlang yung ni-raise ng QCDPOS, and again we're expecting early next week, I think Monday, yung final coordination meeting para ma-sign yung MOUs, permits, etc. Yes sir, yes sir. Opo, kasi kung may marcha, medyo yung northbound ng EDSA. Oo. Opo. So actually yung at least yung movement of people sa 5:30 from People Power Monument to EDSA Shrine, baka hindi na formal na march yun. We'll just encourage people to use yung sidewalks and yung overpass para pumunta sa EDSA Shrine. Acknowledging naman na thoroughfare sa isang working day. Opo. Alam niyo ho, sa totoo lang, mas mainam nga po kung diba, kung magdeklara po ng suspension para po dito po sa event na ito, yung ilang pong mga opisina o anuman para makilahok po sa aktibidad and then sumama po sa commemoration. Alright. Sir Kiko, yung pong napanood ko po yung inyong press con, a part of it, may sinasabi na lahat tayo ay para po sa constitutional na proseso dito po sa ating paghingi ng accountability. Parang narinig ko na hindi kayo nananawagan o wala sa inyo yung panawagan at bawal ba yung panawagan sa rally ng either Sara resign or Marcos resign? Hindi naman po sa bawal, no? So kasi yung panawagan ng resignation ay sa loob pa rin naman ng Constitution. Hindi yun yung call ng organizers. Pero kung may groups na yun yung panawagan, welcome na welcome pa rin po yung sumama as long as hindi naman po magde-disrupt sa programa natin. Ang bawal lang po talaga para sa amin ay yung calls na may kinalaman sa revolutionary government, withdrawal of support, tsaka dahil medyo maingat din tayo sa Constitution, kahit yung Transition Council proposals, although maraming interpretations kung pasok pa to sa Constitution na din, medyo kami at least medyo nag-iingat kami doon. So, especially sa Feb 25 na yung sanhi kung bakit nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, medyo lihis sa diwa nito kung biglang i-echepuera naman yung saligang patas sa araw na yan. Ay, salamat naman po, naiklaro natin yan. So, wala pong problema kung magsuot ako ng t-shirt na Marcos resign o kaya magdala ko ng placard ng Sara resign
o kaya po Marcos, Duterte resign, wala pong problema yon. Okay lang po yon. Yeah, welcome po. Basta sa loob ng bounds ng ating Opo. constitution. Yun yung rules po natin. Ayan. And again, yung labas lang ay kung meron tayong ini-invoke na parang militar na Opo, yes, sir. mag-withdraw ng Opo, support opo, or kung opo. anumang ibang unelected body. Okay, sige. And sir, meron ba kayong ugnayan na with the progressive groups? Kasi yung grupo ho nung Luneta, yung Luneta Group di ho ba, as you well remember, hindi ho kayo magkasama eh. Meron bang yung Baha sa Luneta na grupo, meron ba kayong meron bang chance na magsama-sama na po kayo para ipakita ho talaga ang people power? Well, so may panimulang pag-uusap po. I think at this point, dahil nga iba-iba yung interpretation natin dito sa Transition Council, hindi pa realistic yung iisang program. Pero I think nagawa naman din po natin dati na mag-share ng ilang venue. No? Although hindi impeachment ni VP Sara yung direktang usapan ngayon, meron kaming experience naman na yung progressive groups ay gagamit ng lugar halimbawa sa Senado, tapos kami papasok o baliktad, kami yung mauna, sila yung papasok. So I think we have enough respect and experience with each other naman na kaya naman natin tong i-execute ng malinis, ng maayos and working towards parang showing that showing a common call against corruption kahit na medyo may seryosong pagkakaiba doon sa specific na panawagan, pero we are in just like nung September 21, we are going down the same stream po. So it's all, in that sense, may solidarity naman. Okay, sige po. So at least kami po mas naliwanagan na ngayon. At muli kaming tatawag bago mag-Feb 25, sir, ha, para ho to keep the Opo. information disseminated Siyempre, naman talaga. Opo. Opo. Yes po, tsaka sensya na ho, may nagkasabay lang sa isang appointment, pero I hope we can spend more time together po, sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Salamat at mabuhay po, Sir Kiko. Salamat na marami. Thank you. All right. Yan po si Sir Kiko Aquino D, ang isa sa mga organizers po ng Trillion Peso March. Attention! Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!